Okay, so since medyo back to normal na tayo, nakatalwas na ulit tayo dun sa 10 days na fasting ng mga employer at nakapag-id na. So, nag-uwian na yung ibang bisita, yung iba nandito pa rin. Pero nagtatahi ako ng uniform ko. Okay, pero bago yon reaction video tayo. Lahat ba nakapanood na yung live sa Facebook ng isang kuya na 45 years old na nag-end ng kanyang life. Sinunog yung bahay at nagpatiwakal siya. Grabe, di ba? So, yung sa live niya, ang sinishare niyang info is or sa mga kapatid niya, issue, problema, at etc. So, hindi tayo nandito para maging one-sided or mag-judge. Pero kasi may nag-comment doon na kapatid niya na sinasabing nalulong si Kuya sa bisyo or ayun nga, bisyo, sugal, online gambling, parang ganon. So, parang hindi na rin nila masaway kasi kahit sila inaaway. So, hindi na natin alam yung buong story sa mga nangyari kasi iba din yung sinasabi nung kapatid niya sa live niya habang nagla-live at ginagawa yung proseso kung paano niya tatapusin yung buhay niya. So, napanood ko yung mga live niya at nabasa ko din yung komento ng kanyang kapatid. So, alam mo yun, hindi natin alam yung yung story, yung buong story kasi naka-base lang tayo sa kung ano yung mga napanood natin again. So, ang video na to, hindi reaction dun sa dahilan or sa issue ni kuya sa mga kapatid niya or sa mga problema na pinagdaanan niya at sa kung ano yung sinabi ng kapatid niya. Ang issue na to is doon sa comment ng kapatid niya na nalulong sa sugal or sa, alam mo yun, bisyo ng pagsusugal. Ito na nga yung sinasabi ko yung sa mga nagpo-promote ng mga online gambling dyan, alam nyo yun, ng mga vlogger, lalo na, ito na yung isa sa mga example. Kung totoo man, hindi ko alam kung ano yung totoong side ng story na to. At kung totoo man yung sinasabi ng kapatid ni kuya na, ayun nga, na-depress na si kuya at ito yung punot dulo, nalulong daw sa sugal. Daw hindi ako sure. So, doon sa mga nagpo-promote na sugal, if ever man na totoo to, ito na yung isang example na ayokong mangyari kung sakali isa ako sa mga magpo-promote ng sugal. Alam niyo yun, ito yung isa sa mga inaayawan ko or nakikita akong magiging alam mo yun, kahihinatnan if ever na may mga taong nagpo-promote ng sugal tapos may mga ito na kasi kahit pa unti-unti yan, kahit magpaalala kayo na pabarya-barya lang yan o hindi ako against sa mga kung dyan kayo kumikita, kung yan yung nakakatulong sa inyo para mag-grow kayo as a individual na personality dito sa social media, influencer, kung isa yan sa nakakatulong sa inyo, sa income nyo, it's up to you. Alam nyo na yung pwedeng mangyari sa hindi pwedeng mangyari. Alam nyo na yung mga magandang maidudulot at hindi magandang maidudulot niyan na ginagawa nyo. Okay? Pero ito lang talaga, paalala lang ulit. Side ko lang to. Ito yung isa sa mga ayoko mangyari. Nabasa ko rin yung post dati ni Wilbert Tolentino about sa ganyan na tinanggihan niya yung offer na mag-alok siya ng sugal kasi alam niya yung consequence na pwedeng mangyari, which is ganun din ako, ganun din yung nakikita ko. Alam nyo, dati ang dami kong pinapanood na mga kapwa ko OFW na mga vlogger na mostly sa kanila nasa Pilipinas na at ganyan na yung ginagawa nila, nagpo-promote ng sugal, pero hindi ako against kasi nakakatulong din sila sa iba at nakakatulong din sa kanila. Pero kasi ako, sa side ko, iniisip ko yung magiging epekto nun sa mga taong, alam mo yun, may inganyo ko na maglaro. Kahit pa kasi paalalahanan yung mga yan ng paunti-unti lang, may balance lang, magbabalik kayo sa kanila pag nag-registered sila. Ako kasi nag-try na ako niyan. Nag-try akong maglaro. Okay? Kasi ako nga yung curious na tao. At alam nyo, as in, manageable ang karamihan sa mga link na meron yan. Tapos, yun nga, pananalunin ka sa umpisa hanggang maingganyo ka. Pero, at the end of the day, kapag inganyo ka na manalo ng malaki or gusto mo nang bumawi sa mga papanalunan mo, never nang mababalik sa yan. At hindi lang isang beses may nangyaring naubos lahat ng kung anong meron sila dahil lang sa online gambling na ganyan.
So, wala talaga siyang magandang maidudulot. In short, wala. Sa kahit na anong sugal, kahit na anong bisyo, walang magandang maidudulot. Ano yung pinaghihirapan nyo yung pera, kitain, tapos mauuwi lang sa ganyan. Okay? Ito na yung isang example. If ever man totoo na ganun yung nangyari kay kuya sa sinabi ni ate, ito na yung isa sa mga example sa mga magiging epekto ng alam mo yun, pang-iinganyo na mag-registered or magsugal dyan sa pinopromote. Dapat talaga tinatanggal na yan kahit pa sabihin na registered sa PAGCOR, sa ganito, sa ganyan. Dapat talaga isa din yan sa inaalis sa Pilipinas. Hindi yan na-access dito sa KC, walang na-access na ganyan. Meron siguro, pero alam mo yung pag mga online gambling, mahigpit dito kasi bawal. Bawal siya. So, kasi nga, isa yan sa mga nakakasira ng buhay ng tao. So, alam mo yun, yan yung isa sa naiisip ko if ever na, what if isa ako sa nakainganyo, if ever ako yung nagpo-promote, tapos isa ako sa nakainganyo, tapos ganun yung nangyari sa tao, hindi talaga kayang matake ng konsensya ko na ganun yung mangyari. So, alam niyo yun, hanga din ako kay Sir Wilbert Tolentino nung nag-alabas siya ng ganong statement niya about sa ganyan. Kasi, totoo naman, totoo yung sinabi niya. Kahit pa ang laki ng kita, nakikitain mo dyan, pwede kang makaahon. Pero alam mo yun, yung buhay, yung pirang pinaghirapan ng mga tao, may inganyo mo. Tapos, kahit pa sabihin nakakatulong kayo, namimigay kayo ng tulong, hindi valid reason yun para may mga taong, alam mo yun, mawalan ng ah, pinaghirapan sa buhay dahil lang sa pagpopromote ng sugal na yan. Hindi talaga. I'm not into that kind of content creation. Pwede ka namang kumikita naman kayo sa social media na. Sumasahod na kayo, marami na kayong fan base. So, bakit pa kailangan mag-promote ng sugal? Siguro, oo, malaki yung kita. Pero ayun na nga may consequence kasi yan. Hindi man siguro sa inyo, pero dun sa mga may inganyo nyo, yun lang. Siguro, dati nga ginagawa ko siyang biro kasi yung family ko, yung mga lalaki sa pamilya namin, kalimitan mga sugarol, kalimitan mga, alam mo yun, mabisyo na tao. So, alam niyo yun, nung nakita ko yung unang beses na sabi sa akin, if ever nasa Pilipinas ka na at nagko-content ka pa din, pwede kang mag-promote daw ng sugal. Ang laki ng kitaan, ang laki ng, sabi ko, wow, pwede ka na mabawi yung mga napatalo sa sugal ng mga pamilya ko, di ba, na pera. If ever. Pero, never, hindi ko siya gagawin. Hindi. Kahit na walang nanonood sa video yung ginagawa ko, kahit na wala akong ganun kalaking, walang nagpa-follow ng ganun kadami, never kong gagawin mag-promote ng sugal para lang kumita ng pera. Lalo na kung kaya ko pang magtrabaho or gumawa ng ibang paraan para kumita ng pera. Yun lang. Thank you for watching. Kawawa si Kuya. RIP sa'yo, Kuya. At sana kung ano man yung totoo, mahanap mo yung kapayapaan sa nagawa mo. At doon sa mga taong naiwan mo, ayun, hindi, kung alam naman nila kung ano yung totoo, kung alam nilang hindi nila kailangan makonsensya sa ginawa mo, or kailangan man nilang makonsensya sa nangyari sa'yo, nasa kanila na yun. Pero ito na nga, paalala lang sa lahat. Hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin sa buhay. So, hindi lahat matapang pagdating sa mga mental problem. So, be kind to each other. Yun lang. Sabihin naman ng iba dyan, nag-advise yung inaaway ang na... Hoy, hindi nyo alam yung hulong police story, huwag kayong judger. Yawa.